Kung mahilig kang manood ng mga nilulutong kakaibang hayop, masasarap na prutas at mga dambuhalang halimaw upang gawing masarap na putahe ay para sa iyo ang anime na ito. Dito ang mga gourmet hunter at mga chef ang itinuturing na pinakamataas at hari ng lahat ng propesyon dahil ang pagkain ang sentro ng lipunan sa mundong ito. Nagsimula ang series sa isang chef na nagngangalang Komatsu na hinahanap ang pinakadakilang gourmet hunter sa mundo at ang bida ng anime na ito na si Toriko. Nang lumapit si Komatsu kay Toriko ay binanggit niya na ipinadala siya ng International Gourmet Organization upang hikayatin itong mangolekta ng mga pambihirang sangkap para sa kanila, ngunit dahil busy sa pangingisda si Toriko ay hindi siya nito pinapansin. Ilang sandali lamang ay nakahuli na si Toriko ng isang isdang may panipit, ngunit biglang dumating ang isang dambuhalang agila upang nakawin ang kanyang nahuli. Hindi naman makakapayag roon si Toriko at ibinalipag niya ang agila sa lupa gamit ang kanyang pamingwit na labis niyang ikinasiya dahil nagkaroon pa siya ng karagdagang karne para kainin. Dahil namangha si Komatsu sa lakas ni Toriko ay napagtanto niyang kaya nitong mahuli ang Galaligator, isang halimaw na may karne na mas masarap pa kaysa sa king crab at sa wagyu beef. Agad na nakuha ni Komatsu ang atensyon ni Toriko at halos maglaway pa ang bida sa sarap ng kanyang paglalarawan rito, kaya naman agad silang naglayag upang puntahan ang kinaroroonan ng halimaw. Habang sakay sila sa bangka na pagmamay-ari ng kaibigan ni Toriko, agad niyang nahulaan na isang chef si Komatsu dahil naaamoy pa rin niya ang bakas ng mga mamahaling sangkap sa mga kamay nito. Hindi naman ito itinanggi ni Komatsu ngunit muli siyang namangha kay Toriko dahil sa lakas ng pang-amoy nito, kaya naman napagtanto na niya ngayon kung bakit ito ang pinagkakatiwalaan sa lahat ng gourmet hunter. Maya-maya pa ay narating na nila ang isla na tahanan ng Galaligator, kung saan roon ay sinalubong sila ng mga halimaw na tinatawag na Friday Monkeys, ngunit sinabi ni Toriko kay Komatsu na huwag siyang matakot dahil mas duwag pa ang mga ito kaysa sa kanya. Pagkarating nila sa pasukan ng isla ay napansin nilang mahihirapang makapasok ang bangka rito dahil puno ito ng bakawan, kaya naman nakapagpasya silang gumamit na lamang ng rubber boat upang tawirin ang ilog na puno ng mga level 1 na Baron Shark. Kinakabahan si Komatsu dahil ayon sa pamantayan ng IGO ay 10 hunter ang kailangan upang mahuli lamang ang isang level 1 na halimaw, samantalang ang Galaligator na kanilang hinahanap ay nasa level 5, na marahil kahit isang tangke ay hindi sapat itong talunin. Pagkarating nila sa pampang ay agad na sinalubong ng malas si Komatsu dahil isang linta ang kumapit sa kanyang batok at halos himatayin siya sa takot. Ngunit kumuha si Toriko ng dahon ng bakawan at pinigaan ng tubig dagat upang maalis ang linta at ipinaliwanag na ayaw ng mga ito ang alat ng dagat. Nang magpatuloy sila sa paglalakad ay isang level 3 Baron Tiger naman ang sumalubong kay Komatsu, ngunit sa isang titig lamang ni Toriko rito ay tumakbo ito na parang kuting. Napansin ni Toriko na may kakaiba talaga sa mga hayop roon dahil karaniwang sa swamp naninirahan ng mga Baron Tiger, habang ang mga Friday Monkeys naman na kanilang nakita kanina ay sa mga kuweba. Dahil parehong wala sa karaniwang tirahan ng mga ito ay napapaisip si Toriko na marahil ay may mas malakas pang nilalang kaysa sa Galaligator ang nagtutulak sa mga ito upang umalis sa kanilang mga tirahan. Nang sumapit ang gabi at habang sila ay nag-iihaw ng ahas sa tabi ng lawa, biglang isang higanteng ahas ang bumungad sa kanila, ngunit bago pa man ito makaatake ay namatay na rin ito kagad. Habang sinusuri ni Toriko ang mga linta na nakakapit rito at isang malaking kagat sa leeg nito, biglang may humila rito pababa sa tubig at doon ay dahan-daang lumitaw ang isang napakalaking Galaligator. Sa laki ng halimaw ay napagtanto ni Toriko na mahigit 300 taon na itong nabubuhay at umabot na ito sa level 8, ngunit imbis na matakot ay tuwang-tuwa pa rito ang bida dahil iniisip na agad niya kung paano niya ito idaragdag sa kanyang menu. Dahil lumaki na ito sa sobrang laki at tumaas ang antas sa level 8, naisip ni Toriko na marahil ito rin ang kinakatakutan ng iba pang hayop. Nagsimula nang umatake ang halimaw, ngunit hinawakan ito ni Toriko sa buntot at inihagis sa malayo. Muling gumawa ang halimaw ng ilang pag-atake, kaya naman sinuntok ito ni Toriko ngunit mabilis siyang ginantihan nito gamit ang buntot at siya ay tumilapon palayo. Napagtanto ni Toriko na hindi niya matatalo ang Galaligator sa simpleng atake lamang dahil sa kapal ng balat nito, kaya naman naisip niyang gamitin na ang kanyang special technique at biglang lumitaw sa kanyang likuran ang isang imahe ng demonyo na may hawak na kutsilyo at tinidor. Doon ay biglang lumaki ang katawan ni Toriko at ang kanyang kanang braso ay tila naging kutsilyo habang ang kaliwa naman ay tila naging tinidor. Kaya nang muling sumugod ang halimaw ay tinusok niya ito gamit ang kanyang tinidor na braso at sa huli ay tinapos sa isang malakas na hiwa ng kanyang kutsilyong braso. Bumagsak sa likuran ni Toriko ang dambuhalang buwaya habang labis namang humanga si Komatsu sa kanyang nasaksihan.
Subalit ipinakita na lihim palang sinusubaybayan ng isang misteryosong organisasyon ang laban ni Toriko sa Galaligator, kung saan ibinunyag ng mga ito na parte si Toriko ng Four Heavenly Kings. Pagkatapos ng laban ay kinatay nila ang dambuhalang buwaya at inihaw nila ang karne nito, kung saan pareho silang dalawang nasiyahan dahil sa sobrang linamnam ng karne ng Galaligator. Sinubukan din nilang lutuin ito sa mainit na bato na nagbigay naman ng malutong na labas at malambot na loob. Habang sila ay kumakain, ibinahagi ni Komatsu ang kanyang pangarap na maging pinakamahusay na chef sa buong mundo, habang si Toriko naman ay nais niyang gumawa ng isang dakilang menu na binubuo ng pinakamasasarap na sangkap at pagkain sa buong daigdig. Dahil match ang kanilang mga pangarap ay hiniling ni Komatsu kay Toriko na kung maaari ba siyang sumama sa paglalakbay nito, kung saan pumayag naman roon ang bida at buong gabi silang nagdiwang habang walang tigil na kumakain ng karne ng Galaligator. Ngunit kinabukasan ay halos mabaliw si Komatsu nang matuklasan niyang parang buntis si Toriko dahil naubos na nito ang buong Galaligator, at wala na tuloy siyang may uuwi para sa kanyang boss sa IGO. Sa sumunod na araw, pumunta si Komatsu sa isang napakalaking pamilihan na nagsusuplay ng pagkaing dagat sa buong lungsod upang tumingin ng mga masasarap na sangkap, kung saan kasama niya roon ang hepe ng Development Bureau ng IGO na si Johannes. Ngunit bigla silang naantala ng isang mainit na pagtatalo sa pagitan ng reporter ng isang TV network at isang tindero ng isda. Ayon sa reporter na si Tina, natuklasan niyang nagbebenta ang tindero ng hindi sariwang isda dahil nakabuka na daw ang bibig nito, ngunit pinabulaanan naman ito ng tindero at sinabing kahit nakabuka na ang bibig nito ay kakainin pa rin ito ng mga tao. Natigil lamang ang kanilang pagtatalo nang biglang dumating si Toriko na may dalang flying dinosaur, kung saan nang makita agad ni Tina ang sikat na gourmet hunter ay agad siyang lumapit upang interviewin ito. Subalit agad itong hinarang ni Johannes at ng ilang taga-IGO at sa pilitan itong pinaalis dahil kanina pa daw niya hinihintay si Toriko at mayroon siyang kahilingan na hindi maaaring marinig ng media. Nang banggitin niyang hinog na ang maalamat na rainbow fruit, doon ay nagulat ang dalawa dahil ayon sa alamat ay sapat na ang isang patak ng katas nito upang gawing purong fruit juice ang isang buong swimming pool. Bagamat matagal nang extinct ang uri ng prutas na ito, matagumpay itong na-revived at na-breed ng IGO sa kanilang artificial garden. Ngunit ang problema ay gumawa ng pugad ang mga level 9 na trollkong sa tabi ng puno nito na sapat na upang itaob ang mga tangke, kaya naman walang ibang makalapit upang anihin ang prutas na iyon. Gayunpaman ay walang makakapigil kay Toriko na matikman ang prutas na iyon, ngunit lihim namang narinig ni Tina ang kanilang pinag-uusapan. Agad silang tumungo sa artificial garden na itinayo ng IGO para sa mga halaman at mga hayop, kung saan makikitang agad namang nakasunod sa kanila roon si Tina upang kumuha ng ilang impormasyon na pwede nilang ibalita. Pagdating nila roon ay agad nilang narinig ang pagdagundong ng dibdib ng mga trollkong, kung saan sinabi ng mga guard na may namataan daw na trollkong malapit sa gate kanina, kaya hindi nila maaaring buksan ang gate dahil masyadong delikado. Ngunit dahil hindi nila mapipigilan si Toriko na matikman ng prutas, lumapit si Toriko sa pader at sinuntok niya ito na may 3 beses ang lakas upang makagawa ng isang malaking butas na kanyang dadaanan. Habang natulala ang lahat sa kanilang nasaksihan, pumasok naman na sa loob si Toriko kasama si Komatsu. Ngunit habang naglalakad sila ay biglang nahulog si Toriko sa isang quicksand, at saktong isang level 9 na trollkong ang biglang lumitaw sa tabi ni Komatsu, kung saan maswerte siyang hindi siya tinamaan ng mga atake nito. Subalit biglang lumitaw si Toriko upang paralisahin ang halimaw gamit ang kanyang stun weapon, ngunit pagbagsak ng halimaw ay nalawayan siya nito. Nang magtaka si Komatsu kung bakit hindi niya ito pinatay, sumagot si Toriko na hindi siya papatay ng hayop kung hindi niya ito kakainin, at isa pa ay ibinunyag niyang napakatigas daw ng karne ng trollkong. Nang magpatuloy na sila sa paglalakad ay napansin ni Komatsu ang napakabangong amoy sa malayo, kung saan ipinaliwanag ni Toriko na iyon ay ang halimuyak ng rainbow fruit. Dahil sa bango nito ay naaakit nito ang ibang mga hayop, kung saan madalas itong ginagamit ng mga trollkong bilang pain upang makahuli ng pagkain. Maya-maya pa ay natagpuan na nila ang puno ng rainbow fruit sa pinakasentro ng pugad ng mga trollkong, ngunit ang problema ay nalagyan si Toriko ng laway ng isa sa pinakamahinang unggoy kanina, kaya naman dala pa rin niya ang amoy nito. Dahil doon ay hindi siya kinatakutan ng mga dambuhalang unggoy at agad ang mga itong sumugod sa kanya, kaya naman agad niyang pinasan si Komatsu habang mabilis na umiiwas sa pag-atake ng mga ito. Ngunit gamit naman ang kanyang stun weapon ay isa-isa niyang pinaparalisa ang mga unggoy. Samantala, mabilis namang pumuslit si Tina papasok ng garden, ngunit agad sa kanyang bumungad ang paralisadong unggoy habang narinig ang kaguluhan sa di kalayuan.
Kaya kasabay ng pagbuhos ng ulan, doon ay agad na kinuna ni Tina si Toriko habang nakikipaglaban ito sa mga dambuhalang unggoy. Ngunit hindi nagtagal ay nahuli si Toriko ng isang unggoy at nabitawan niya ang kanyang stun weapon, subalit habang patuloy ang pagbuhos ng ulan ay biglang natigilan ang unggoy at tila natakot sa kanya. Napagtanto ni Toriko na nahugasan na ng ulan ang laway ng mahinang unggoy sa kanyang katawan, kaya naman doon na lumabas ang kanyang tunay na presensya. Agad itong naramdaman ng mga troll kong, at halos hindi na makagalaw ang mga ito sa takot dahil sa kanyang nakakapangilabot na aura. Dahil sa kanyang presensya ay nagpakita na rin ng leader ng mga unggoy, isang level 10 na puting troll kong na tinatawag na Silverback. Agad itong nilapitan ni Toriko, ngunit imbis na umatake ay bigla itong lumuhod sa kanya na parang aso dahil ramdam din nito ang kanyang nakakatakot na aura. Kaya naman kasabay ng pagtila ng ulan, doon ay narating na din nila ang puno ng rainbow fruit, kung saan isa lang ang kinuha ni Toriko at iniwan niya ang lahat ng natitira para sa mga troll kong. Habang kinukuha na naman ni Tina ang lahat ng nangyayari ay bigla siyang nahuli ng mga taga-IGO at muli na naman siyang kinaladkad palabas. Nang gabing iyon ay pinakain nila ng madami si Toriko bilang pabuya, habang gumawa naman si Komatsu ng isang dessert na gawa sa rainbow fruit. Unang subo pa lamang nito ni Toriko ay nalasahan na niya ang samot-saring lasa ng iba't ibang prutas na tila sabay-sabay na sumabog sa kanyang bibig. Sa sobrang sarap ng kanyang karanasan ay agad niyang napagpasyahan na isama ang rainbow fruit sa kanyang pangarap na full course menu na kanyang magiging pinakamasarap na panghimagas. Makalipas ang ilang araw, sumakay sina Toriko at Komatsu sa isang tren. Patungo sila sa isang lugar upang mahuli ang maalamat na popper whale dahil ngayon ang kapanahunan ng paglitaw nito sa mababaw isang beses tuwing 10 taon. Ang karne ng popper whale ay itinuturing na isa sa pinakamasarap na pagkain sa buong mundo, kaya pangarap ni Komatsu ang makapagluto ng isa nito. Ngunit ang problema ay may taglay ang isdang ito na nakamamatay na poison gland na 10 tao lamang sa buong mundo ang may kakayahang ligtas itong alisin. Ilang sandali lamang ay nilapitan si Toriko ng isa pang gourmet hunter na nagngangalang Zonge, kung saan nais nitong awayin ang bida dahil nabili na daw nito ang lahat ng alak sa tren. Ngunit nang tumayo si Toriko at makitang mas malaki ito sa kanya, doon ay biglang hindi nakaimik ang siga. Imbis na patulan ay binigyan na lamang ito ni Toriko ng mga alak dahil ang kanyang panuntunan ay dapat maging mabait sa iba pang manlalakbay, tulad na lamang ng isang matandang nanghihingi rin ng alak kaya binigyan din nila ito. Ipinaliwanag din ni Toriko na maraming gourmet hunter ang sakay ng tren na ito, kaya naman marami silang magiging kaagaw sa paghuli ng popper whale. Pagkababa nila ng tren, nagulat si Komatsu nang makitang halos walang tao sa bayan. Ipinaliwanag ni Toriko na may manghuhula sa bayan na ito na nahuhulaan kung kailan may paparating na halimaw, kaya marahil nagkulong ang lahat ng residente sa kanilang mga bahay. Ilang sandali lang ay may lumitaw ngang isang level 10 na kahawig ng dinosaur, ngunit nang makita nito ang isang misteryosong lalaki na naglalakad sa kalsada ay bigla itong tumakbo palayo. Lumalabas na kaibigan pala ito ni Toriko, ang isa rin sa 4 Heavenly Kings na si Coco. Habang papunta sila sa bahay ni Coco, nabanggit niya kay Komatsu na isa rin siyang manghuhula at matagal na silang magkaibigan ni Toriko. Ilang sandali lang ay dumating ang isang Emperor Crow na nagngangalang Kiss, kung saan ito pala ay alaga ni Coco na sasakyan nila patungo sa kanyang bahay. Samantala, lumalabas na sinusubaybayan pa rin ng misteryosong grupo si Toriko. Nang malaman ng mga ito na kasama na ngayon ni Toriko ang isa pang Heavenly Kings upang hanapin ang popper whale ay nagsimula na rin silang kumilos. Pagdating nila Toriko sa tahanan ni Coco, ibinunyag ni Coco na halos kalahati na ang kanyang nakumpleto para sa kanyang full course menu, at ang kulang na lamang ay appetizer, main course at inumin. Pagkatapos yun ay tumungo na sila sa usapan kung papaano mahuhuli ang popper whale, kung saan ipinaliwanag ni Coco na maaaring kumalat ang lason sa karne nito kapag hindi nila ito maingat na nahuli, habang ang 2 mg ng lason nito ay sapat na upang makapatay ng isang tao. Isa pa ay nakatira ang mga popper whale sa isang malalim na kuweba na puno ng mababangis na halimaw tulad ng devil python na sinasabing kasing lakas ng maalamat na battle wolf. Gayunpaman ay hindi rito nababahala si Toriko at desidido pa rin siyang hulihin ng popper whale, kung saan wala na rin nagawa roon si Coco at nagpa siya siyang tulungan ang mga bida. Subalit habang sobrang nasisiyahan si Komatsu ay napansin ni Coco ang isang masamang palatandaan na may mangyayaring hindi maganda kay Komatsu. Kinalaunan, nag-uulat naman si Tina mula sa entrance ng kuweba at ipinakitang maraming gourmet hunter ang nais hulihin ng popper whale. Maya-maya pa ay nakita na niya si Toriko, kung saan nagulat siya nang makitang kasama nito si Coco, ngunit ayaw ni Coco na kinukuhanan siya ng video.
Habang excited nang pumasok si Toriko, nakiusap naman si Tina na sumama sa kanila upang makuna ng video ang buong paglalakbay, kung saan pumayag naman roon ang bida. Ngunit sa puntong iyon ay nakaramdam si Coco na tila madaming mamamatay sa loob ng kuweba. Nang pumasok na sila sa loob ng kuweba, pinahiram ni Tina si Komatsu ng helmet na may maliit na kamera na nakakabit rito. Agad na nakakita si Toriko ng mga kabute at sinimulan niya itong kainin, habang si Tina naman ay nagulat sa pagdating ng grupo ni Zange. Doon ay sinubukan na magsinungaling ni Zange kay Tina na nakahuli na daw ito ng popper whale upang magpasikat sa babae, ngunit nang biglang lumitaw ang mga malalaking alupihan ay tumakbo sila palabas ng kuweba sa sobrang takot. Nang magpatuloy na sila sa paglalakad, natanong ni Komatsu si Coco kung paano nito nalalaman ang daan kahit madilim ang paligid. Doon ipinaliwanag ni Coco na nakakakita siya ng malinaw kahit sa matinding kadiliman, habang nakakakita rin siya ng mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong tao tulad ng hinaharap ng mga nabubuhay na nilalang. Kaya nang makita niyang may mangyayaring hindi maganda kay Komatsu, bigla nang umatras si Komatsu at ito ay muntik na mahulog sa bangin, buti na lamang ay agad itong nahawakan ni Toriko sa huling sandali. Sa puntong iyon ay nakita nila sa ibaba ang mga nakakalaso na ipis, kaya naman ginamit ni Coco ang kanyang espesyal na kakayahan at nang bumaba siya ay lumayo ang mga ito mula sa kanya. Doon ipinaliwanag ni Coco na may mga lasong inilagay sa kanyang katawan na binubuo ng 500 antibodies, ngunit mayroong ding nakaimbak na iba't ibang nakamamatay na lason, at ito ang dahilan kung bakit lumalayo siya sa mga tao. Doon napagtanto ni Komatsu na malungkot na tao si Coco, kaya naman sinimulan niyang kaibiganin ng dating gourmet hunter. Ngunit habang bumababa sila sa mas malalim na bahagi ng kuweba, doon ay narinig nila ang sigaw ng iba pang mga gourmet hunter, kaya naman nagmadali silang puntahan ito. Subalit doon ay sinalubong sila ng isang kawan ng mga paniki, kung saan mabilis lamang ang mga itong tinalo ni Coco gamit ang kanyang lason. Habang napansin nila na tila may kinakatakutan ng mga paniki, bigla nilang napagtanto na nawawala si Komatsu. Ngunit habang hinahanap nila si Komatsu, isang nakakatakot na halimaw na may 3 mata ang bumungad sa kanila. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Like and share naman dyan, at maraming salamat sa palaging panonood.